Hello mga Sisilab, welcome back again sa our YouTube channel, and this is me, your Sisilabs Chading. And for today's video mga Sisilab ay magre-reband po tayo ng naka-volumize, at syempre yung ating gagamitin na pang-reband ay itong Matrix Milk Keratin Volume Rebanding. At bago tayo mag-proceed sa ating application mga Sisilab, quick review muna. Kung naaalala nyo po yung SSS Bioextenso na pang-reband, yun po ay na-review ko na rin po siya at nasabi ko doon na kasing amoy niya at kasing ganda niya ang L'Oreal, or para siyang L'Oreal. So ito naman pala mga Sisilab ay kasing branded niya pala ito. Ito ay ang SSS Matrix Milk Keratin Volume Rebanding. So hindi po ito yung Matrix na branded mga Sisilab. Ito po ay parang Matrix inspired lang na pang-reband. So titingnan natin kung maganda po ba ang pang-reband na ito. At ito naman yung client's hair na paggagamitan natin ng Matrix Milk Keratin Volume Rebanding, or ito yung volumize reband natin mga Sisilab. Ang kanyang buhok po ay nasa shoulder level, so bibigyan ko na rin kayo ng mga tips kung paano maiwasan na hindi mag-fly away yung buhok ng ating client or naka-volumize yung ating nire-reband. At ang buhok ng ating client ay medyo resistant mga Sisilab, makakapal ang hibla ng buhok at medyo dry. So kung gusto nyo makita ang kanyang transformation at kung paano natin ito i-volumize reband, please keep on watching and let's jump into the video. No one ugly allowed. So before tayo mag-proceed sa ating application mga Sisilab, ipakita ko muna sa inyo yung gamot na ito na Matrix Milk Keratin Volume Rebanding. Kung nakita nyo ay medyo watery ang kanyang consistency. At gaya ng mga pang-reband na ginagamit natin mga Sisilab ay medyo may amoy din siyang konti. Hindi po siya kagaya ng Matrix na branded na odorless. So alam nyo naman mga Sisilab na almost ng mga pang-reband na kagaya nito ay meron po talagang amoy. At ngayon naman po ay mag-start na tayong i-apply ang ating rebanding cream number 1 sa buhok ng ating client. So habang ina-apply ko naman yung pang-reband na ito ay okay naman siya i-apply, manageable, or maganda siyang i-apply kahit na watery siya dahil mabilis siyang i-apply or i-manage. Medyo ingat lang tayo sa pag-a-apply mga Sisilab, lalong-lalo na yung bandang roots na hindi malagyan yung clients natin para hindi siya magkaroon ng scalp problem. And by the way mga Sisilab, pag nag-apply kayo ng rebanding cream number 1 dito sa side or kahit sa likuran, ay i-bend nyo po yung buhok paloob. Tingnan nyo yung aking ginagawa para hindi po siya mag-fly away. So dapat dito pa lang sa pag-apply ng rebanding cream number 1 ay nakapaloob na yung buhok. At pagkatapos natin mag-apply ng rebanding cream number 1 mga Sisilab, ibabad muna natin ito ng 45 minutes to 1 hour since ang buhok ng ating client is medyo resistant at makakapal yung strands ng buhok. Then afterwards, balikan po natin siya para i-check kung nag-react na po ba yung gamot. At makalipas nga ang 1 oras na nakababad yung gamot sa buhok ng ating client, ngayon naman po ay babalikan natin siya para mag-hair strand test po tayo para malaman natin kung nag-react na po ba yung gamot. Kailangan bago tayo magbanlaw mga Sisilab or mag-retouch ng buhok ng ating client, kinakailangan na mag-perform tayo lagi ng hair strand test para malaman natin or makita natin kung nag-react na po ba or luto na po ba yung buhok sa gamot. At dito nga mga Sisilab ay medyo okay na yung buhok ng ating client kasi habang nag-nut test ako ay hindi na bumubuka yung ginawa natin nut. So meaning to say yan po ay nag-react na or luto na. Maganda rin yung pang-reband na ito mga Sisilab, mabilis siyang makaluto. Kagaya rin po siya ng kabrand niya na SSS Bioextenso na mabilis makaluto ng buhok. So after ko dito mag-perform ng hair strand test mga Sisilab ay niretouch ko siya, then nag-extend lang ako ng another 5 minutes, then afterwards ay binanlawan ko na rin po siya.
And finally, nabanlawan ko na rin po siya mga sisilab. So ngayon man po ay papatuyuin natin ito ng 100% dry dahil after nyan ay susunod naman po natin yung pagpaplansya. So ito na kanyang itsura after natin siyang mapatuyo. Kung mapapansin nyo, nag-straighten na siya at ang kintab na ng kanyang buhok. Ang ganda na rin ng pangriban na ito mga sisilab dahil hindi ko pa siya na-plansya pero ang lambot-lambot ng kanyang buhok at ang dulas. At syempre makikita nyo na makintab ang kanyang naging result. At isusunod na nga po natin ang pag-hair iron ngayon. So gumamit ako dito ng 400 degree Fahrenheit ng ating heat temperature sa ating pagpaplansya. Bali, 2 plansya pala ang ginamit ko dito mga sisilab. Syempre para meron tayong backup at makaiwas tayo sa back job para ma-make sure na may straighten talaga ng gusto yung buhok ng ating client. At dahil sabi ko nga sa inyo mga sisilab, volumized rebonding ito mga sisilab. So kailangan yung pag hair iron po natin ay naka-volume or nakapaloob po yung hagod ng ating plancha. Sa ganitong paraan ay may iwasan na mag-fly away po yung buhok ng ating client, lalong-lalo na pag mga ganitong buhok na nasa shoulder level or nakasampa yung buhok sa shoulder. So ganun lang po yung technique sa pagpaplansya sa mga ganitong uri ng buhok mga sisilab. Paloob nyo lang po yung pag hair iron or kailangan naka-volumize siya. So ganun lang po ang gagawin natin mga sisilab. Paloob lang po natin yung ating hagod ng ating plansya hanggang sa matapos po tayo. Alam nyo ba mga sisilab, maganda rin ang pangriban na ito kasi makintab siya at madulas habang pinaplansya ko yung buhok ng ating client. At ganoon din dito sa mga sides mga sisilab, kinakailangan yung pagplansya natin ay nakapaloob or nakabend po yung ating pagpaplansya. Kalimitan sa mga nagre-rebond, lalong-lalo na yung mga baguhan, ay ito ang kadalasang problema nila na bakit nagkakaroon or nagfa-fly away yung kanilang nirebond, lalong-lalo na yung mga parts dito sa harapan. At syempre mga sisilab, i-consider nyo rin na kinakailangan na luto yung buhok ng ating client sa rebonding cream number 1 kasi pag hilaw po yan, kahit ang plansya natin ay maganda or nakapaloob man yung pagpaplansya natin, may tendency na mag-fly away pa rin yan or bumuhaghag. So kinakailangan sa rebonding cream number 1 pa lang ay luto na siya para pag nagplansya tayo ay hindi na tayo mahirapan at syempre yung resulta ay maganda at hindi siya mag-fly away. So ayun mga sisilab, tapos na tayo mag hair iron. Ngayon naman po ay next na po natin yung ating pag-apply ng neutralizing cream. Pero bago yan, kinakailangan na nakapahinga yung buhok at least 10 minutes para makasingaw siya at hindi mainit once na nag-apply tayo ng rebonding cream number 2 or yung neutralizing cream. So ayan, piniprepare na po natin yung ating neutralizing cream. Kung mapapansin nyo ay medyo watery din ang kanyang consistency pero effect yan mga sisilab. Mas maganda nga na medyo watery yung ating neutralizing cream para hindi siya mahirap i-apply. So ngayon, after natin mapahinga yung buhok ng ating client ng 10 minutes at ma-prepare yung ating neutralizing cream, ay i-apply na po natin yung ating
number 2 or neutralizing cream. Maganda i-apply ang kanyang neutralizing cream mga sisilab dahil napaka-smooth niya at hindi siya sticky. At shoutout nga pala at maraming salamat sa Bilisa Salon Supplies, lalong-lalo na sa Bilisa Main para sa product na ito mga sisilab. At kung naghahanap po kayo ng mga murang pang salon supplies, bisitahin nyo lang po ang kanilang mga outlet or di kaya i-follow nyo po sila sa kanilang FB page. Ilalagay ko na lang po yung kanilang mga link dyan sa ating description. Maraming salamat Bilisa Main sa magandang product na ito at sa mabilis na pag-assist sa aking order. Maraming salamat. Alright mga sisilab, so tapos na po tayo mag-apply ng ating neutralizing cream. Ngayon naman po ay ibababad po ito natin ng 30 minutes. Then afterwards ay babanlawan na po natin siya ng pure water at huwag kalimutan maglagay ng treatment. Pero dito mga sisilab, hindi ko po siya iti-treatment. Bali conditioner lang po ang ilalagay ko para makita natin ang kanyang look ng walang treatment. So conditioner lang po natin siya. Then after nyan ay papatuyuin na po natin at tingnan natin ng sabay-sabay ang kanyang final look. Syempre ang inaabangan ng lahat ang kanyang after wash result, kung maganda po ba ang ating ginawang volumizing rebond, kung ito po ba ay have or wale. So comment your opinion below. So kung makikita nyo mga sisilab, habang pinapatuyo natin yung buhok ng ating client ay napaka-silky smooth and straight ng kanyang hair. Napaka-bongga rin ng pang-rebond na ito. So subukan nyo na mga sisilab. So after natin dito magpatuyo mga sisilab, ay papadaanan natin siya ng panghuling plansya para maset ang kanyang buhok. At syempre, tingnan natin ang kanyang final look at ang kanyang after wash result. There you have it mga sisilabs. Ito na po yung final look sa ating volumizing rebond. At syempre sa ginamit natin na pang rebond, which is the Matrix Milk Keratin Volume Rebonding. Ano ang inyong masasabi mga sisilab? Comment your thought below. At kung nagustuhan nyo naman po ang video nito, please give this a thumbs up. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and click notification bell para always po kayo updated pag meron po tayong mga bagong upload dito sa ating YouTube channel. And this is Chading saying have a great hair day always mga sisilab. Until our next video. Bye!